Tara guys, samahan nyo kami. We're going to Balanga City. Another day, another POV. Politico Moto Vlog. At dito binabagtas natin ang Danghari patungo sa Evia, patungo sa NCX, which is the fastest way going to Balanga City. Dumaan tayo sa NCX at tungo sa Skyway. At going sa Skyway, madadaanan natin ang Muntinlupa, Parañaque, Taguig at Maynila patungong Pasay. Pasay, Manila hanggang sa makarating tayo ng Bulacan. Ang Tarlac, mamamangha ka talaga guys sa mga views. Yung tipong hindi mo makikita sa Cavite, at dito makikita natin na dito pala nanggagaling yung mga buhangin na binabiyahe patungong Cavite at ining part of Luzon na kung saan sinisil ang buhangin. Kaya pala siya mahal. Ayun. Isa yun sa part na nais nating alam sa ating mga nagpapagawa ng bahay. Dito po yun nanggagaling sa Tarlac. So sobrang mahal kasi dumadaan ngayon sa maigpit na pagtimbang ang ating mga trucks during the travel nito. Kaya mahal po yan sa hardware. Continue lang po yung ating travel hanggang sa makarating tayo sa Pampanga, which is Angeles. At dumaan tayo at bumisita sa isang may birthday dito. Shoutout sa iyo, Winster Casper. Happy birthday. At dumaan tayo patungo pababa hanggang papunta ng Balanga City. Actually, hindi natin kabisado yung area. So, yung inaasahan natin dito ay si Waze. Sana wag na tayong iligaw. At doon sa mga gusto pumunta dito, papuntang Balanga City, pwede pa kayong gumamit ng 4 wheels sa itong way na dinadaanan namin, or pwede ding 2 wheels o gamit ng motor. Pero sasabihin ko na sa inyo, it takes 5 hours mahigit kapag nakamotor po kayo. Kasi sigurado sa luban po kayo, babagal ang takbo nyo. Pero pag 4 wheels, it takes 3 hours and 20 minutes. Mga ganun lang. Pwede kayong mag-stop over along Bulacan or Pampanga para kumain. Maraming kainan dyan na masarap. At dito sa area na to, namamangha ako dahil yung mga areas na as in bulubundukin at masasabi mong tahimik, malayo sa mga marites, sa mga ingay ng sasakyan. At same time, ang expressway natin, ayan, nakikita nyo, at the middle ng kabundukan. So wala kang nakikita mga buildings. Mayroon akong mga areas na nakikitang dinedevelop up na tingin ko magiging subdivision some of these days, kasi mayroong mga equipment na nagbibuild katulad ng kalsada. And same time mga post para po dun sa mga kuryente natin. So nalalapit na tayo, ayan pa puntang Subic po yung nasa kanan, and the left papunta po ng Balanga City. Sana matapos na yung tulay na magkakadugtong sa Bataan at ng Naik, or yun yung isang project na inantabayanan natin, dahil kung halimbawa yun ay matapos, sigurado kung iikli ang biyahe. Mga more or less nasa 30 minutes lang to 1 hour kapag tumawid sa dagat. At dito guys, mga ako sa view na nakikita ko, yung tipong napakaalwan sa pakiramdam. Yung tipong pag lumanghap ka ng hangin ay ramdam mo yung development sa area. So hindi siya ganun ka-crowded, talagang sobrang luwag at masabi mo sarap pastulan o as ay mo magiging farm. Pin natin dito guys ay APPH lang, dahil syempre hindi naman kailangan magmadali dahil ini-enjoy na natin yung view. Nadaanan natin ang fuel tanker na to at in-overtaken, so nakita naman ninyo. Ayan, tuwang-tuwa yung anak ko at namamanga din sa travel namin na to. At next time, talaga namang sasadyain kung aakyat pa, lalo papuntang Isabela. Sabi kasi ng isang kaibigan ko, maganda daw doon, lalo sa Baler ba yun? At hoping maabot natin yon sa sunod nating travel. Dito makikita ninyo, grabe, sobrang luwag ng area. Samantala tayo sa Maynila and Cavite ay nagsisiksikan. Narating na pala namin ang city ng Balanga. Isa sa part nito ay ang area ba yun? Barangay Tuyo ba yun? Ito, sa area na to, andito kami nag-park para asikasuhin yung napaka-importanting mga documents na namin asikasuhin. At pagdating dito, namangha kami sa kanilang mga structure dahil, ayan, nakita nyo naman, European style.